Happy Lord's Day po. Pakibati po yung mga nasa tabi niyo po ng Happy Lord's Day. Praise God po, praise God. Amen and amen, mga kapatid. Sige po. Let us settle down po. Settle down. Sige po. Tunay po na mabuti ang Panginoon sa ating pong iglesia. Ayan po. Meron na pong medyo malalapit na po sa akin. So, hindi na po ako medyo pwedeng gumalaw ng kaunti. Alam niyo po, pag ako po nagpipreach, ano po, di ba? Medyo, ano po, malikot ba? Pero ngayon, medyo dito po sila, brother, sila brother Marlon. Pwede po ba nating palakpakan po ang ating Panginoon? Dahil, alam niyo po, yung ating pong worship hall ay talagang punong-puno po. Nagkapalit-palit na po yung mga upuan, yung mga may pangalan. Sabi ngayon po, alam niyo na po, mauna-una na po, di ba? Wala na pong nagulo na po yung seating arrangement po natin Iba na po yung nandun sa dulo di ba? Pero praise God po, dahil may ginagawa ang Panginoon, tunay na He is advancing His kingdom here at FCC Manila. At malaki po yung pinapagawa pa po sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ang ating pong pag-uusapan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa Ebanghelyo o 1 gospel and 2 responses. Mamaya sa ating kwento, maintindihan po natin yon. Pero bago po ang lahat, sure po ako na lahat po tayo dito, naranasan po yung 2020 pandemic. Tama po ba? Sabi pa nga po ni Kim Chu, sa classroom may batas, bawal lumabas. Bawal lumabas. At tayo po, nagulat po tayo dahil nung nag-announce ang ating pong government, 2 weeks lang, di ba? Alam niyo po, nung time na 2020, pag-graduate na po ako noon sa Bible School. Parang mga March 15 po yata nag-declare, hindi ko po alam. Basta kalagitnaan po ng March, gagraduate na po ako ng last Saturday po ng March. Inabot pa po ng 1 taon bago po na-graduate, 2021 na. So marami pong nangyari during that time, tama po ba? At yung iba po sa ating takot na takot, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa kahit saang parte ng mundo. Nasa Amerika ka man, nasa Europe, nasa Middle East, nasa Africa, o kahit sa Asia. Lahat po tayo may threat, takot na takot, ayaw po natin lumabas, ayaw po natin madikitan. Kapag ka umubo lang, may COVID dyan. Iniisip natin, may COVID na agad, di ba? Para po tayong paranoid, tama po ba? Pero ang gagaling po ng mga scientists, tama? Nakagawa kagad po sila ng mga vaccine. Pero, ito po nung time po na yon, nung lumabas po yung mga vaccine, sabi kasi nila 5 years bago po makapag-create nung vaccine kasi may mga testing pa po, may mga trials pa po, di ba? Pero mga 2021 po, di ba, lumabas na po yung vaccine. Sino po dito nag-alala? Yung nag-alala siya na kung magpapa-vaccine po ba siya o hindi. Pero siguro, di ba? Kasi dapat Pfizer yung yung vaccine ko. Bawal yung wag yung Sinovac. Sabi pa nga po na iba, Chinovac di ba? Yung iba, ano pa po ba yung mga vaccine? AstraZeneca, di ko pa po, merong pang isa Moderna, yan. At sabi po nila, itong mga minsan nagyayabangan pa po anong vaccine mo? Tama po ba? May mga ganun, anong vaccine mo? At pagka yung vaccine mo, Pfizer, wow, isang turok lang. Di ba, may mga ganun po, Pfizer po yata yun Pag Sinovac po kasi, babalik ka pa dalawang turok. Pero, halos lahat po tayo, sometimes, meron pong pag-aalinlangan. Magpapavaccine ba ako o hindi? Diba? Pero alam po natin that the threat is real. Tama? Meron pong virus that is COVID-19. At ang tanging magiging protection lamang po natin doon ay magpa-vaccinate. Tama po? Pero minsan, hesitant ka. Dahil natatakot ka na baka yung vaccine hindi sureball. Pero yun lang yung tanging paraan upang maprotektahan ka doon sa virus na yun. And here, mga kapatid,
Sa Acts chapter 8, isang gospel, may dalawang karakter. At may dalawang magkaibang tugon po sila dun sa ebanghelyo na shinare ni Philip. Tignan po natin. Sabi po dito, ang isa sa mga karakter, dalawang karakter po yung pag-uusapan po natin. Si Simon na isang salamangkero o magician o sorcerer, at yung isa naman po ay yung Ethiopian eunuch. Dalawa po sila na naka-receive ng gospel, nakarinig ng mabuting balita ng Panginoon, pero dalawa pong magkaiba yung tugon sa ebanghelyo ng Panginoon. Tignan po natin. Si Simon the sorcerer, he was a magician o salamangkero po sa Tagalog. At siya po ay naninirahan sa Samaria. If we will go back, ang Samaria po ay hindi siya pure na lahi ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At yung mga taga-Judea at Galilea, iniiwasan po nila yung lugar na yon. Dahil sa kanila po, marumi yung lugar po na iyon. At marumi yung mga tao pong nandun. Ayaw po nilang mabahiran ng kahit anong karumihan, ceremonially speaking. The Greek word magos or magi refers to someone who practice magic, occult arts, or claim supernatural abilities. Nakakapagpagaling, nakakausap yung patay, at iba't iba pa pong mga supernatural abilities. And in the ancient world, mga kapatid, ang ginagawa ng mga salamangkero ay they are deceiving or niloloko po nila yung mga tao. It is often mixed deception, astrology, spiritual rituals, and claims of divine power, at ito po yung purpose nila, to gain influence over people. Kung babasahin po natin in verse 9, dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. Tignan po natin yung karakter. Ayan po yung karakter niya. He loved influence and recognition. Gusto niya po pagka siya ay nakikita sa labas, pag lumalabas, pinagtitinginan ng mga tao na para po bang isang artista. Ba, iba po sa atin pag natitignan, nahihiya, di ba? O kaya, pag pumapasok ka dyan sa pintuan ng church na nahihiya ka. Pero si Simon, gusto niya po kapag siya ay naglalakad, tumitingin po yung mga tao, napapalingon. Gusto niya po ng influence and attention. Pangalawa, he built his identity on people's admiration. Uy, ang galing-galing mo naman. Desired power and control. He desired power and control. And he appeared to believe the gospel, but revealed that his heart had not truly surrendered to Christ. Imagine, hearing, araw-araw narinig niyo po, ang galing-galing mo naman. Ikaw na. Di ba? O kaya yung kanta po ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Di ba? Nasa iyo na ang lahat. Ayun po yung lagi niya narinig dahil siya ay nakakapaggawa ng iba't ibang mga supernatural na mga bagay, mga extraordinary things. At doon niya po inilagak yung kanyang identity. Kung sino siya. Imagine people admiring you wherever you went. Talagang pagka nakikita ka, parang hinahabol ka ng mga tao. Kumbaga yung aura mo, di ba? Imagine everyone believing you possess supernatural greatness. Sounds familiar po sa atin ngayon kahit sa loob ng iglesia. And his identity was built upon the applause of people. Talagang tinitingala siya, hindi lang ng mga kilalang tao, maging yung mga mabababang tao during that time, mga hamak na tao, hanggang sa mga pinakakilala, tinitingala po siya. Imagine that, mga kapatid. Kung tayo po yun, lumaki po yung ating ulo. Tama? At yun po yung nangyari sa kanya. Pero ang nangyari po,
dumating si Felipe sa Samaria. Uy, parang may kalaban. Nung dumating po si Felipe sa Samaria, siya po'y nangaral. At nung nangaral po siya, siya rin ay nagpagaling. Siya rin ay nagpalayas ng demonyo. Siya rin ay gumawa ng mga kagilagilalas na mga bagay. Kung kayo po si Simon, anong unang nasa isip mo? Ano po? Parang enemy to. Kalaban. Kompetensya. Pero, ang maganda po dito kay Simon, seemingly po nung tumanggap po yung mga taga-Samaria, tumanggap din po siya. Tinanggap niya ang Panginoong Yesus. Yun po yung ginawa niya. Tignan niyo po next slide po tayo. Dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahangan niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y isang dakilang tao. At pinapakinggan naman siya ng lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. At ito pong sinasabi sa kanya, ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. Sa mahabang panahon, sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. So hindi lang po ito buwan, kundi taon na siya ay nag-work at siya ay nagpapakita ng mga kagilagilalas na mga bagay. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. At pati si Simon, nakita niyo po, nung nakita ni Simon na nagpabautismo, yung mga mga Samaritano, nagpabautismo din siya. Parang kung titignan po natin, okay na born again. Amen. Yung dating nagpa-practice ng occult, ng mga iba't ibang klaseng witchcraft or sorcery, na born again, praise God. At patuloy siyang sumama kay Felipe, sumama pa po kay Philip. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala, nakita niya si Felipe working Yung power, andun Nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalakad ng lumpo. Ang ganda dito. Pero ang tanong po, na born again po ba talaga siya? Tignan niyo po, si Simon po, he was amazed. Ang ganda nun. Nakita niyo po? Ang ganda nun. Pwede ako dyan. Sali ako dyan. Not by Jesus, but by the miracles. Ang sinundan niya, yung himala, hindi si Jesus. Ang focus niya, ang ganda nun. Ang ganda dyan. Okay dyan. His heart had never changed its object of worship. Tignan niyo po maigi Tumanggap siya. Sabihin ko na po, kuno. Okay? Nagpabautismo, kuno. Sumama kay Felipe, kuno. Pero anong pakay niya? Yung himala, hindi si Kristo. Hindi ang Panginoong Hesus. Before Christ, He wanted power through magic. And after hearing about Christ, He still wanted power. Wala pong nabago. At ang punto po natin mga kapatid, we should pause and examine ourselves. Anong pakay mo? Bakit ka nandito sa church? Huwag niyo pong tignan yung katabi niyo. Sa inyo po ako nagtatanong, Anong pakay niyo po? Anong pakay po natin? Bakit po tayo naririto? Dahil nadamay ka lang? Naisama ka lang? O dahil gusto mo talagang makilala ang Panginoong Hesus? Amen po? Amen. Why do we follow Christ? Napakadaling sabihin na tinanggap ko ang Panginoong Hesus. Ako'y nagpabautismo. Pero ang tanong, ano po bang tunay na pakay po natin, mga kapatid? Is it because He is worthy? Dahil ba karapat-dapat siya sa ating pagsamba? O dahil meron tayong makukuha sa Kanya? Ay, gusto ko dyan sa church na yan. Pag nandiyan ko, binibless ng Panginoon. Daming blessing dyan. Alam mo yung sa church na yan, daming yumaman dyan. Nagets niyo po yung point natin, mga kapatid. Yung blessing, madali sa Panginoon yan.
Amen po? Pero pag kailangan, totoo yung puso po natin that we want to pursue Christ. Kasi yung blessing will follow eh. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely, mga kapatid, goodness and mercy. Pero kailangan mo mag-dwell in the house of the Lord. Ang pakay mo si Jesus, secondary po yung blessing. Si Simon, anong pakay niya po? Power. Power. Kaya po, ito ang warning sa atin. Hindi po lahat ng tumanggap na bautismuhan at nagpa-function sa loob ng church ay tunay na tupa ng Panginoon. Maaaring sila ay wolves in sheep's clothing. Kaya po paalala po sa atin ngayon dito eh. Yung heart niya po, it is captivated by self instead of Christ. Mas gusto niya yung benefit kaysa i-treasure ang Panginoon. At in-expose ng gospel yung puso niya. Alam niyo po, kapag tayo narinig natin yung salita ng Panginoon, i-expose po niya yung ating puso. Kaya pagka may nagpipreach, may nagbabagay ng salita ng Panginoon, tapos nasaktan ka, para sa'yo yun. Ini-expose ka ng Lord eh. Hindi yung pagka mayroong nagpipreach, nagsasalita, tapos minarinig ka, ini-expose ka na ng Panginoon, gumaganong ka pa eh. Para sa kanya yun, hindi para sa akin yun, para sa kanya yun, ganun kasi siya. Hindi mga kapatid, ini-expose ka ng Panginoon. Tingnan niyo po nakita ni Simon ng Espiritu ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Nakita niya, pumunta po kasi si Peter and si John po doon, nung nakita po nila, balita po sa kanila, na marami nang tumatanggap doon sa Samaria. Pumunta po sila at nung nakita po ni Simon, si Pedro at si Juan nagpapatong ng kamay at they are receiving the Holy Spirit. Sabi ni Simon, gusto ko yan. Pengi ako yan. Ako din. Gusto ko yan. Kaya't inalok niya ng salapi. Ito po, sina Pedro at Juan. Gusto niya pong bilhin yung banal na Espiritu. Gusto niya pong bilhin yung kapangyarihan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihan ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Kala niya po, nabibili yung banal na Espiritu. Kala niya po, nabibili yung blessing, yung power. Pero hindi mga kapatid. Bakit po in-include ni Lucas si Simon dito? Wino-warningan niya po tayo mga kapatid na hindi or not every outward profession, yung pagsasabi mo na ako ay kay Kristo, na ako ay tumanggap sa Panginoon, hindi po ibig sabihin nun ay genuine conversion. A person may receive or accept Christ, na baptize, na gagamit sa loob ng church. But Jesus will say, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Ano pong sabi ni Simon? Give me this power also, I will pay you for it. Kala niya po nabibili yung banal na Espiritu. Parang katulad po nila Ananias at Sapphira. Ito naman, ibang usapan, pero sa Holy Spirit pa rin. Na para bang force lang yung Holy Spirit, hindi binibigyan ng sapat na pagdakila. At ito po ang nangyari. Ano pong sabi ni Pedro? Peter doesn't say you misunderstood. He says, your heart is not right before God. Nirebuke niya po si Simon. At paniguradong maraming mga taong nandoon. Kasi nakita nga po ni Simon nagpapatong sila ng kamay si Pedro at si Juan na talagang hindi lang pinahiya, kundi ni-rebuke ni Pedro si Simon na mali yung puso mo. Mali yung intensyon ng puso mo. Kung pumunta ka dito para makuha lang yung bagay na ito at gusto mong bilhin, mali. Mali yung intensyon mo. At tayo din mga kapatid,
The passage warns us against subtle danger. Sometimes, we don't love Christ. We simply love what Christ can give us. Oops! Kaya lang po ba tayo nag-a-attend ng church? Naglilingkod dahil may blessing po tayo matatanggap? Dahil may promotion sa work? Dahil i-bless ng Lord yung ating mga businesses? Dahil pagpapalain tayo sa ating pag-aaral? O kaya po tayo pupunta ng church because we want to seek Christ? Amen? We need to pursue Christ. Yes, we want peace, success. Amen. Healing. Amen. Tama? Wala pong masama doon, mga kapatid. Hindi po natin sinasabing lahat tayo maghihirap, lahat tayo magkakasakit. Hindi po. We want success, we want blessing, we want healing, and we want answered prayers. Ang sarap po nun, di ba? Tinutugon ng Panginoon yung ating mga panalangin. Tama po yun. Walang problema po doon. Pero kung yun na yung intention ng puso mo at hindi na si Jesus, doon na po nagiging mali yung mga bagay po na yun. Those things are gift from God, but they were never meant to replace God. Gift po yun, but they were never meant to replace God. So, nakita niyo po yung puso ni Simon, na isang salamangkero, Simon the sorcerer. Pero hindi po doon natapos yung kwento. Nag-introduce po si Lucas ng another story. At sa story po na ito, mga kapatid, si Felipe, si Pedro at si Juan, pabalik na po silang Jerusalem eh. Pero sabi kay Felipe, in verse 26, sinabi ng anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. At it is about 120 kilometers from Jerusalem to Gaza. At yung daanan po nila during that time ay disyerto or deserted place. Kung ikaw si Felipe, magtatanong ka, bakit pinapapunta ako ng anghel dito? Pinapapunta ako ng Panginoon. Pero, may purpose ang Panginoon. Pinakita po sa atin yung karakter ni Simon na hindi po natin dapat gawin. Na ang intention niya ay bilhin lang yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero dito, merong isang Ethiopian eunuch. Ang isa pong Ethiopian eunuch na ito, high-ranking government official, serving under Candace or yung title na binibigay sa queen ng Ethiopia. So, kumbaga, second in command siya. At siya po ang ingat yaman. He was responsible for the royal treasury. Ingat yaman po ito. Talaga mapagkakatiwalaan. Mataas yung posisyon, yung status. Making him one of the most trusted and influential of officials in the kingdom. At pinakita rin po ni Lucas na ito ay isang eunuko or eunuch. Pag sinabi po natin eunuch, siya po ay castrated. Ibig sabihin, yung kanyang male body parts o yung kanyang ari po ay pinutol. Hindi hindi po 'yan compulsory or mandatory na pinutol. It is voluntary. At yung tanging purpose niya ay para doon sa bagay na 'yon. Dahil hindi siya magkakaroon ng asawa, dahil nga eunuch po siya. So, andun lang yung kanyang atensyon sa kanyang position. At hindi siya paghihinalaan ng queen or ng royalty na baka agawin yung pwesto because sa kaninong kapangyarihan niya gagawin yun. May pagtatransferan ba siya ng mga ari-arian pong iyon. So, mostly, ng mga tagapaglingkod sa kaharian, ng mga reyna ng mga hari, mga eunuch po yan. Mga kapon sa Tagalog, mga castrated po yan. Dahil doon po sila itinalaga. In the ancient Near East, many royal officials were eunuch because they served within the royal court and were considered trustworthy in positions of authority. Mapagkakatiwalaan, may impluensya, mataas ang katungkulan. Ingat yaman. Ito po ay galing ng Jerusalem, nakakaruwahi po, mayaman eh.
Nakakarwahe sa kanila po. Karwahe, siguro Mercedes-Benz sa atin ngayon, Bentley. Basta maganda po. O kaya, nakakarwahe po. Pabalik na po siya ng Ethiopia. At, pinakita po dito ni Lucas, si Lucas po kasi nagkikwento, kung paanong magkaiba si Simon at itong Ethiopian eunuch. Tignan po natin. Verse 26 ng chapter 8, mga kapatid. Pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daan mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. So deserted place po siya. Hindi na nadadaanan. Tapos doon po dadaan si Felipe. Pumunta nga doon si Felipe, samantala isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace, Reyna ng Ethiopia ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karawahe at nagbabasa. Kita nyo po, ito ay hindi taga-Jerusalem. Probably, hindi rin po siya isang Hudyo. Pero ang ginawa niya, pumunta po siya sa Jerusalem sumamba. Pag uwi niya po, nagbabasa po siya ng Bible. Bible po yun eh. Tama, Old Testament. Nagbabasa po siya. Ang buti pa to, hindi pa po Kristiyano po ito, nagbabasa na ng Bible. Tayo po, Kristiyano na. Guilty. Hindi, para maliwanagan po tayo, hindi pa po Kristiyano to, pero meron siyang desire. Ano ba yung katotohanan? Nagbabasa ng Bible, pauwi. Walang inaaksayang oras po, no? Kahit sa daan, nagbabasa ng Bible. Habang binabasa ko po ito, sana all. Sana all, ganun po, no? Kahit saan, nagbabasa. Ano pong nangyari, mga kapatid? At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe na nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Sabi po nung Espiritu kay Felipe, sabayan mo yung sasakyang yun. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah. Ito po, hindi lang binabasa ng tahimik. Binabasa niya po ng nagsasalita pa talaga siya. Verbally. Nire-recite niya po, mga kapatid. Imagine niyo po yun. Tayo po, baka pag nasa LRT ka, i-recite mo yung Bible pagtinginan ka ng mga tao di ba? Sino po dito sumasakay sa LRT? Di ba, pagkapunuan, tapos magagano ka, babasa ka, at sinabi ni Pedro, baka pahintuin po yung tren at pababain ka eh. Pero ito, nagbabasa po siya. At hindi lang nagbabasa, nire-recite niya pa po. Hindi pa po ito Kristiyano, ha? Kaya ang tanong natin, paano pag naging Kristiyano yan? Di ba? Tingnan niyo po. Kaya't patakbong lumapit si Felipe at narinig niya na ang binabasa ay mula sa Propeta Isaiah. Ang tanong po ni Felipe sa kanya, nauunawaan mo ba ang iyong binabasa? Ito po yung po doon. Nagbabasa siya pero hindi niya maunawaan yung binabasa niya. Andun na yung puso niya. Nagbabasa siya pero hindi niya maunawaan yung binabasa niya. So, previous slide po. Yan. Meron po siyang hunger. May spiritual hunger na po siya And may humility po siya. Nung sinabi po ni Felipe, naunawa mo ba yung binabasa mo? Ito po, kilalang tao, mataas ang katungkulan, ingat yaman, opisyal sa kaharian ng Ethiopia. Pero nung sinabi ni Felipe, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Ano pong sabi niya? Paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Mataas po ang kanyang katungkulan pero may humility po siya. He wants wisdom. Hindi niya po kilala si Felipe. Pwedeng nung tumatakbo po si Felipe, sa karawahe sabihin, bilisan mo pa. Pwedeng ganun pong gawin niya, kasi hindi niya naman po kilala yon. Pero he has the spiritual hunger and the humility and a teachable spirit. Ang binabasa niya mula sa Isaiah 53. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan. Kanina po yan yung binasa sa ating scripture reading. Tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit na
gupitan. Hindi niya po ito maintindihan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Ang hindi alam po ng Ethiopian eunuch, ang binabasa niya yung gospel. Kita niyo po yun? Yung binabasa niya, gospel, dumating si Felipe, yung Ethiopian eunuch, hindi niya maintindihan, nandun si Felipe para ipaliwanag yung verse. Ibig sabihin, timing na ng Diyos yun sa Ethiopian eunuch. His question is, how can I understand unless someone guides me? Ang sarap po ng ganito, no? Yung may teachable spirit. Hindi yung laging parang tinitake yung concern ng ibang tao na parang kalaban. Ito po, gusto niya lang na maintindihan yung salita ng Panginoon. This reminds us of an important truth. God is not only concerned with crowds, He is concerned with souls. Why? Nasa Samaria si Felipe. Maraming tumatanggap po dun. Nasa Jerusalem po sila, marami ring tumatanggap po dun. Libu-libong mga tao. Pero bakit pinapunta ng anghel si Felipe dun sa daan papuntang Gaza? At abulin ang isang kaluluwa po ngayon. Ang ating Panginoon ay pastol. Iiwanan niya yung 99 para dun sa isang nawawala. Nakita niyo po yung deeper meaning? Isa lang po yun eh. Kung titignan po natin, maraming tatanggap sa Samaria. Mas marami, malaki pinapagawa ng Panginoon doon. Maging sa Jerusalem, yung church. Pero ang sabi ng anghel, pumunta ka sa dakong Gaza. Sa ibaba. Nung nakita po ni Felipe, isang tao. Isang tao. Kung iisipin po natin, ganun po kahalaga sa Panginoon, sa ating dakilang pastor, yung isang kaluluwa. At tayo yun, mga kapatid. Ikaw yun. Yung isang kaluluwang naliligaw. Isang kaluluwang naghahanap. At kinatagpo ka ng Panginoon. Amen? Amen. Kinatagpo tayo ng Panginoon. Lahat po tayo, ganun yung pag-ibig ng Panginoon. Genuine faith treasures Christ and receives grace and responds in joyful obedience. Kung titignan po natin, next slide po. Ayun po yung sinabi, paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Nandun po sila sa Maria. Kita niyo po yung mapa. Ang layo po. Tapos nagpunta po silang Jerusalem. Si Felipe po, kinausap ng anghel, pumunta ka ng Gaza. Along the way, the desert road, nakita niya isang kaluluwa. Baka kung tayo po iniisip natin, ay, malaking pinapagawa sa akin ng Lord. Baka maraming crowd doon. Pero minsan po, sa feeling natin, seemingly maliit na pinapagawa ng Panginoon, it will make a lasting impact. Baka kinakausap na po tayo ng Panginoon, i-share mo naman ako, nak, sa katrabaho mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa kapamilya mo, kahit sa isa lang, anak. Nakita niyo po, mga kapatid, the deeper meaning of this verse. When Philip approached the chariot, yung karwahe, he asked a simple question, do you understand what you are reading? How can I, unless someone guides me? Sabi po ng Ethiopian. Many people today are searching just like the Ethiopian. Marami pong naghahanap. Hinahanap yung kanilang identity. Si Simon the sorcerer, natagpuan niya yung identity niya doon sa ginagawa niya. Yung pagpapalayas ng demonyo, pagpapagaling, iba't ibang mga salamangka, doon niya nahanap yung identity niya. Pero mali po yung paghahanap niya. Sa maling lugar niya po natagpuan. Huwag po nating hanapin yung identity natin sa ating status, sa ating trabaho, sa ating kayamanan, sa laman ng ating bulsa. Dahil walang ibang tunay na identity kundi sa Panginoong Hesus lamang.
No amount of achievement can satisfy the deepest longing of the soul. Only Christ can. Walang makakapuno sa puso po natin, kundi ang Panginoong Hesus lang. Amen? Kahit anong pulso pa po natin, sa happiness, kayamanan, o ano pa man pong mga pleasures and desires of life, kahit na tayo po ay graduate, maging PhD, maabot po natin ang pinakamataas na posisyon dito sa lupa, hindi po niyan masasatisfy yung ating longing. Tanging Panginoong Hesus lamang. And at the end of the day, when that time comes, na tayo po ay face to face with the Lord, ang sana po ang marinig natin sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Some search through success, others through religion, education, or relationship. Hindi po natin mahanap yung identity natin sa mga may asawa po, sa asawa nyo po, hindi nyo po mahanap yung identity nyo. Only through Christ. Okay, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, hindi po. Only through Christ. Tingnan po natin. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nakita nyo po itong Ethiopian eunuch, tinanggap niya ng maluwag ang Panginoong Hesus. At dumating sa isang lugar na may tubig, nakita sila ng body of water. Kaya't sinabi ng pinuno, nung eunuch, tignan mo, may tubig dito. Meron bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Siya pa po yung nagsabi, nagpresenta, bautismo muna ako. Excited ako. Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Nagpabautismo po siya. Yung bautismo po, hindi yan part ng ating kaligtasan. It is a public declaration na tayo po ay kay Kristo na. Dahil kung part po ay ng kaligtasan, si Simon din po nagpabautismo. Pero tunay po ba yung kanyang pagbabautismo? The Ethiopian immediately asked, look, here is water, what prevents me from being baptized? Yung kanyang tugon po ay napakaganda dahil ito po ay nagpapakita ng puso na tunay na naniwala. Unlike Simon, he didn't ask what he could gain from God, he simply desired to obey. Kita niyo po, nasa kanya na rin ang lahat eh. Diba? Mataas ang katungkulan, may status, ingat yaman, merong ari-arian, may pera. Pero at the end of the day, tanging ang Panginoong Hesus lang yung makakasatisfy ng kanyang desire. This is what genuine faith looks like. It is not merely knowing facts about Jesus. Ito po, mag-ingat po tayo mga kapatid ha. Marami sa atin, kilala ko si Jesus. Kilala ko ang Panginoon. Ang tanong po, kilala po ba tayo ng Panginoon? Tama? Kilala mo ang Panginoon. Tapos, pagdating po dun sa langit na bayan, hindi po tayo kilala. Who you, di ba? Sino ka? It is not merely knowing facts about Jesus, it is trusting Him, obeying Him, and finding your greatest joy in Him. Pag hindi ka pa satisfied kay Lord, never kang masasatisfy. Ulitin ko po, kung ngayon pa lang hindi ka nasatisfy kay Lord, never ka masasatisfy. Kahit gaano ka pa, ano pa yung ma-achieve mo dito sa lupa, kung hindi ka satisfied sa Panginoon. When Christ becomes our greatest treasure, yung pagsunod, hindi po yan burden. It becomes a privilege. Amen po? So, pagising mo sa umaga, pag Sunday, hindi na yan yung mag-iisip ka ba, sisimba ba ako o hindi? Hindi na po ganun. O kaya kapag ini-invite ka sa Bible study, atin ba ako o hindi? Hindi na po ganun. Kasi hindi na burden ang tingin mo, it is a privilege na. Amen? Kapag papasok ka sa ministry, hindi na papasok ba ako o hindi? Sige, Lord. Kapag sinabi na magpabautismo ka na, yes, Lord. Amen?
Ganun yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Why? Itong Ethiopian, he was a Gentile. He was from Africa. He was a government official. He was a social outsider because he was eunuch. But the message is clear. No one is beyond the saving reach of Jesus Christ. Huwag po tayo mamimili. Ay, hindi ko share-sharean to. Masama ugali nito eh. Narinig po ba? Hello? Paano tayo pa nag-decide? Mga kapatid, kapag ka sinabi ni Lord, sharean mo, sharean mo. Amen? And that's the challenge for us. Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon, mga kapatid. Kung kapag ka sa may assessment yan kung nagagawa natin yung ating ating tema. Anong pong tema natin, mga kapatid? Nakala ko sa building of the body pa rin po Advancing God's Kingdom. Ang tanong po, tapos na po yung 6 months. May na-invite ka na ba sa Panginoon? Amen po. O may tinatry ka na bang i-invite? May tinatry ka na bang sharean? Pang 7th month na po natin. Ang ang mahirap kasi, pagkatapos ng anniversary, naging complacent ka Tama? Pag natapos yung celebration Pero hindi. Malaki po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And the challenge, mga kapatid, sa ating lahat, before December ends, before 2026 ends, bring one unto the Lord. Kagaya ni Felipe. Nag-effort siya, mga kapatid. Pumunta siya, tumakbo pa nga para lang dun sa isang taong yan. At sure po ako may isang tao na pinapagawa sa atin ng Panginoon na sharean. Amen? Baka naisip mo na nga kagad Diba? Iba po yung pag-share po natin dito sa ating community. At iba po yung isang tao na may relationship tayo na kailangan nating sharean. Amen po? And that's the challenge. Pagdating po ng December, ang Panginoon hihingi ng resibo. Sorry to say po, hihingi ng resibo ang Panginoon sa atin. May nadala ka ba sa akin? Sa aking kaharian? Just one. Bring one. Amen po? Amen. And that's the challenge, mga kapatid, sa ating lahat. Si Simon, tignan po natin pagkakaiba nila. Next slide po. Tignan nyo po Si Simon at yung Ethiopian, si Simon famous Si Ethiopian, unknown outsider siya kung sa Jerusalem or kung sa Israel. Outsider siya, hindi naman siya taga ron Si Simon, he wanted power. Yung eunuch, he wanted the truth. Simon, he wanted to buy God, but the Ethiopian focused on Christ. So si Simon, in-expose ng gospel. And then si eunuch, he freely received the grace. Si Simon na-rebuke, at yung pinuno, nagalak. He rejoiced. So, Simon and the Ethiopian were both influential men. Next slide po. Ito yung conclusion natin, mga kapatid. Simon and the Ethiopian were both influential men. May impluensya po sila. Parehas po nilang narinig yung gospel. Si Simon, meron siyang spiritual influence over the people of Samaria. Paano spiritual influence? Kasi nakikinig yung mga tao sa kanya Dahil sa kanyang kapangyarihan. Yung Ethiopian, meron siyang political influence in a powerful kingdom. Tignan nyo po, lahat po tayo dito, one way or another, may influence. Amen? May influensya ka. May influensya ka sa anak mo, sa asawa mo, o kaya sa katrabaho mo, may influence ka. Tama po ba? Pero nasa atin po yun, kung paano natin gagamitin yung influence na yun to bring them over to Christ. May binigay sa yung influence ng Panginoon. Ano po yun? Aksidente lang na nandiyan ka sa trabaho mong yan? Hindi po, wala pong aksidente sa Panginoon. Nilagay ka ng Panginoon dyan. Dahil may influence na binigay sa yung Panginoon, kailangan po natin gamitin ng tama.
Yet when they encountered the gospel, their influence meant nothing before God. One needed to repent, the other needed to believe. Tingnan niyo po parehas po itong may influensya. Parehas pong kilalang tao. Sabihin na po natin, may status. Si Simon may spiritual influence, si Eunuch mayroong political influence, pero ano po? Ano pong kailangan nila? Hindi yung influensya nila, kundi ang Panginoong Yesus. Nung tinanggap po nila yung Panginoong Yesus, yung isa ang gusto bilhin, yung isa ang gusto katotohanan. And that is the challenge to us. Anong klaseng puso ang meron tayo sa harapan ng Panginoon?